Gagamit tayo ngayon ng mga fill layers. Yun yung nandito sa baba. So, ito yun, yung may icon na half moon. So, una natin gamitin yung solid color. So, basta nakaselect tayo, may selection tayo, dun mapupunta yung fill layer. Or, yan ngayon, ang ginamit tayo, solid color. Ayan. Ang kagandahan dyan sa solid color, hindi siya color overlay or effects. So, kumbaga, hiwalay siya na layer na nakikreate. Depende dun sa selection na meron tayo kanina bago natin yan ginawa. So, ayan, resize lang natin. Ang maganda kasi dyan sa solid color, para siyang color overlay. Pero mas madali siyang baguhin yung kulay. So, pag halimbawa, hindi ka naman sure kung final na yung color na ginawa mo, dahil solid color layer ka lang, kahit baguhin mo ng baguhin yung kulay, okay lang, walang problema. So, ayan. So, ganyan ang paggamit niyang solid color or fill layer na solid color. So, any color pwede. So, yan ang maganda sa solid color na layer. Okay, so select lang ulit natin yung B. So, yan. Nakakontrol ako sa keyboard ko. Kinlik ko doon, na-select ko na yung B. Ngayon, gagawa tayong bagong layer dito sa fill layer. Ang gagawin natin, gradient. So, ayan, kung mapapansin nyo, nakapag-create tayo ng bagong layer ng gradient naman. Hindi na siya solid color. Ang maganda naman dito sa gradient, hindi siya isang kulay lang. So, makakapag-create ka ng iba't ibang effects dahil magkakaroon ng mga color combination. So, kamukha papakita ko sa inyo ngayon. Pag marunong kayong gumamit ng gradient, pwede kayong gumawa ng gradient layer at pwede kayong mag-combine ng iba't ibang kulay. So, yan. Itong mga timba na nasa baba or yung mga parang timba, pwede nyo double-click at palitan yung kulay. Yan. At pwede rin kayo mag-click dyan sa baba ng line na yan para makapag-create ng bagong timba na kung saan makakapaglagay kayo ng bagong layer. So, habang dumadami yung timba na nandun sa baba, mas maraming kulay yung combinations na pwede nyo gawin. So, double-click ko lang ulit. Then, pili ulit tayong bagong color. Magiging colorful yung letter B natin dahil mas marami tayong kulay na nilalagay. Sa paggamit naman ng gradient, kailangan marunong kayong tumingin kung anong magandang combination, kung ano yung bagay, kung ano yung masakit sa mata, kung ano yung maganda sa mata. Or depende sa pangangailangan ng situation. So, yan. So, sinasampulan lang naman natin kaya marami tayong kulay na ginagamit. Ayan. Okay. So, yun yun. Sa gradient yan. So, click na natin. Okay yan. Pwede natin palitan dyan yung angle para mabago yung direction ng lines ng gradient. Yan. Kung makita nyo, pinalitan ko na bago yung lines ng gradient. So, click OK. Then, isa pa. Select lang ulit natin. So, control click. Na-select natin ulit yung B. Gawa tayo ngayon ng pattern layer. Okay. So, sabihin naman ngayon yan, kahit anong pattern, pwede natin gamitin bilang layer. Ang maganda sa pattern, kung iba't ibang pattern ang meron ka nakasave dyan, halimbawa, pattern mo mukhang kahoy or mukhang bato, yun yung magiging itsura ng object. Or yung, kamanyan, ito sa situation ito, yung letter B. Yan, ang pinili ko ngayon, pattern siya na bato. Palitan natin. Subukan natin naman iba. Ito, parang bakal siya. So, yun yung pattern natin na pinili, parang bakal. Pag nakaklik ka na, pwede natin baguhin yung size ng pattern para lumaki yung itsura, liitan o lakihan. Yan, kamoto, yung steel pattern, para siyang steel or metal pattern. Nilalakihan ko yung text or yung design niya sa kung saan mas bagay. Yan, kamukha niya, no? Mapapansin mo, mukha siyang bakal. So, yung letter B natin, mas may design siya. Any pattern naman pwede tayong mag-download niya sa internet. So, search nyo lang sa Google pattern. Photoshop pattern downloads. Ganun. Isa pa, yan. Nakaselect ulit tayo sa B. Gamitin natin yung hanap tayo. Ano pa ba? Yan. Lahat naman yan pwede natin gamitin. Ang gagamitin natin yung itong threshold. Teka. Tingnan natin. Okay. So, itong threshold. Click lang natin yan. Ang effects naman ng threshold, pag gumawa ka ng ganyang klaseng layer, magkakaroon ng
black and white image doon sa ibabaw nung selection na ginawa mo kanina. So, kamukha na, nakaselect tayo dun sa B. Nagkaroon doon ng black and white image sa ibabaw. So, hindi siya lilitaw dahil kailangan, pagka inusog mo siya, hindi siya lilitaw dun sa ibang part kasi kailangan merong image sa ilalim niya na kailangan niyang gawing black and white. Nakadepende siya sa image na nasa ibabaw, nasa ilalim niya. Kung walang image sa ilalim niya, or walang black part or dark part, hindi niya yun magagawa ng black and white. Okay, so halimbawa, ngayon, select ulit natin yung B. Control click ulit natin dun sa icon kanina. Then, subukan naman natin yung iba. Ito, subukan natin tong brightness contrast. So, mula sa pangalan ibig sabihin, isang layer naman siya na kung saan makakapag-set tayo ng brightness at darkness or contrast changes doon sa ating layer na kung saan ay nasa ilalim niya. So, hindi natin ngayon nakita yung pinagkaiba dahil doon tayo nakaselect sa may tapat ng threshold. So, subukan natin sa ibang layer. Okay, so subukan natin yung ibang mga options dito sa fill. Okay, so sundan lang, i-select natin tong yung isa yung may gradient. So hide natin tong tatlong layer. Dito natin subukan, yan, sa ibabaw ng gradient tsaka color or solid color. Click natin ngayon yung posterize naman. Posterize, ibig sabihin yan, pagka pansinin nyo dyan, nababago niya yung itsura ng image pagka ginagalaw yung levels. Minsan nagmumukhang konti yung details, minsan nagmumukhang simple yung details. So habang binababaan niyo yung levels niya, nagmumukha simple. Kamukha niya yung gradient, imbis na smooth yung shift ng colors, nagiging ganyan ang itsura, napapasimplify niya. So pwede ninyong gamitin yan sa pictures or sa image ng tao. Medyo magmumukhang cartoon yung dating pagka naka-posterize. Ayan. So, pag hinide ko yan, tingnan nyo, babalik sa normal. Pagka binalik ko, ayan, naka-posterize siya. So, check pa natin yung ibang options natin dito. Meron pang mga ibang options dyan, kamukha ng invert, exposure, curves, levels. Lahat yan pwede nyo gamitin para mabago or ma-modify ang image na nasa ilalim niya. Kasi yung fill na yan, tuwing kinikreate natin yan, lagi yan napupunta dun sa ibabaw. Unless ilagay mo sa ilalim. Ngayon, ginamit ulit natin yung brightness contrast. Yung sasabi ko kanina, nasa ibabaw siya ngayon ng gradient layer tsaka solid color layer. Nagkikreate siya ng layer na kung saan pwede mong galawin yung brightness at contrast ng image. Ayan, so yun yung effects ng brightness contrast layer. Ang maganda dyan, hindi siya konektado dun sa original nating layer ng gradient. So kahit burahin mo yun, i-hide mo, walang epekto yun dun sa original na layers. So yun kasi yung pinaka-advantage ng mga fill layer. Hindi siya konektado dun sa ibang layer